Kumusta mga brad? Kung isa ka nga po sa mga tinatawag na motorcycle enthusiast, siguro naman alam mo na yung balita. Isang balita na ang dami nga pong natuwa. Yes po, sapagkat ang matagal na nga pong hinihintay ng mga tao, nilabas na ni Kawasaki. At totoo nga ang chismis. Meron na nga ang Kawasaki ZX4R at ZX4RR. Dalawang variant kasi yun. Maliban nga po sa napakadaming motovloggerist na nagsabing magkakaroon na nga ng Kawasaki ZX4RR, isa din po ako doon. Pero hindi po ako vloggerist, hindi rin po ako motovloggerist, at mas lalong hindi po ako influencer. Masama yata akong i-employ. Ako po ay isa lamang walang kwentang uploader. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, kung inyo nga pong matatandaan, last year gumawa ako ng isang walang kwentang video at sinabi ko doon na ilalabas na nga ang Kawasaki ZX4R. But unfortunately, hindi po ZX4R ang nilabas, ZX25R po ang nilabas. Agoy, pahiya ng konti. Pero kasi nakadepende lang din naman ako dito. Opo, sa aking mga pinagkakatiwalaang sources. Ang sabi kasi nila, meron nga daw talaga. Ang sabi ko naman, wala na, ZX25R nang nilabas eh. Baka nga siguro mali yung impormasyon. Ang sabi naman nila, Hoy Kurokong Ho, 99.99% accurate kami. Pag sinabi namin, magkakatotoo yun. Antayin mo na lang. Kaya napaisip ako, sabi ko, oo nga no, yung safeguard nga 99.9% lang din yun eh. So anong connect? Wala, naisip ko lang. Kaya marami tuloy ang nagsabi, agoy, fake news. Sana yung ZX4R na sinasabi mo, wala, ZX25R nang nilabas. Fake news ka talaga. Kaya sinabi ko na lang doon sa isa sa mga video ko na kahit ZX25R nga po ang nilabas, hindi pa rin ako bumibitaw sa posibilidad na meron nga talagang ZX4R. Kasi nga accurate naman talaga yung Marites version 2.0. At makalipas nga lang po ang sandaling panahon, ayun na, nilabas na siya, baby. So yun na nga, nagkatotoo, nilabas na nga po ni Kawasaki ang ZX4R at ZX4RR or ZX4RR. At katulad nga po na sinabi ko kanina, ang dami nga pong natuwa. Mga 80% doon may pambili, yung 20% nakikituwa na lang din. Isa na ako doon. Dahil nga po sa hindi mamatay-matay na, bakit hindi na lang ginawa 400cc para makadaan sa expressway? Pangit yan. Wala na, finish na. 400cc na naka-inline 4, napakaangas brad. At dream come true para sa iba. Kaso lang, may konting kaso lang. Kasi nga, kung titignan mo yung itsura niya, niluluko mo naman kami, ZX25R yan eh. Yes po, yung itsura niya, kamukhang kamukha talaga ng ZX25R. Pag nakaharap, pag nakatagilid, pag nakatalikod, siya talaga. Ang magiging basehan mo na lang dito para mabilis mo siyang ma-recognize, yung kanyang disc brake sa harapan. Yung ZX25R, naka-single disc brake lang. Yung ZX4R naman, naka-dual disc brake. Pero all in all, iisa lang talaga ang hulma nila. Pero okay na din. Parang Honda Click 125 tsaka yung 150. O diba? Kaya panalo pa din. At dahil dyan, pag-usapan na nga po natin kung ano nga ba ang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba siya kaganda. So ito nga po ang pinakabagong Kawasaki ZX25RR na mayroong 399 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke 4-cylinder, dual overhead cam with 16 valves, fuel injected at syempre naka-liquid cooled. Meron po itong Kawasaki Quick Shifter or KQS. Parang iba yung dating KQS. At syempre sleeper clutch. Ang kanyang operation ratio 12.3:1. Pagdating naman po sa kanyang horsepower, ito po ay merong 78.9 horsepower at 35.9 Nm of torque. At dahil nga po kalolaunch pa lang nila sa motor na ito, wala pa po tayong idea pagdating sa kanyang top speed. Pero syempre dahil ito nga po ay Kawasaki, expect the unexpected. Ibig sabihin nun, wag puro bomba, kuha ka din lisensya. Ang kanyang tangke ay kayang magkarga ng 15 liters fuel tank capacity at the same po, wala pa din tayong idea pagdating sa kanyang fuel consumption. Pero syempre sabi nga nila, walang malakas na motor na hindi malakas sa gas. Sa sobrang lakas, ubos ang gas. Ang sukat ng kanyang gulong 120/70/17 sa harap at 160/60/70 naman sa likuran. Parehas na pong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-dual disc brake sa harapan at naka-disc brake din po sa likuran. At ito nga po ay mayroong dual channel ABS. At another safety features, meron din po itong Kawasaki traction control or traction control system. At meron nga din po itong tatlong mode, para sa madulas na kalsada, para sa mga cornering, at sa mga hindi inaasahang lubak. Sa madaling salita, sa bawat takbo mo, gusto niya stable ka. Ang
Ang kanyang seat height ay may taas sa 800mm at 135mm naman ang kanyang ground clearance. At mapunta naman po tayo sa iba pa niyang mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. Ang kanyang gauge panel, syempre napakalupit na TFT display. At katulad nga po doon sa ZX25R, meron din po itong ram air intake. So sa mga hindi nakakalam kung ano yan, diyan po dumadaan yung mga masasamang espiritu. De, joke lang po. Syempre dyan po dumadaan yung hangin na hinihigo papuntang makina, tapos palabas naman sa may tambucho. Mas malaking opening, mas maganda yung performance ng makina kasi nga nakakahinga siya ng maluwag. Or mas nakakahigop siya ng maraming hangin, hindi siya nasasakal. Para sa tao, pag malaki butas ng ilong mo, hindi ka mahihirapang huminga. At meron na din po itong smartphone connect, na ayon nga sa ilan, wala naman daw talagang connect. So bali ang motor na ito sa ngayon available pa lamang sa Amerika. At ito nga po ay may presyong $9,699 na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 527,000 pesos. Pero syempre kapag dinala sa Pilipinas, panigurado mag-iiba din ang presyo niyan. At speaking of dadalhin sa Pilipinas, ayon nga po sa mga chismis, ilalabas nga daw talaga siya sa Pilipinas. At mangyayari nga daw yun ngayong 2023. Pero syempre yun po ay chismis pa lang. Pero tingnan nyo naman, sa chismis lang din nagmula ang motor na ito. Ngayon totoo na siya. At nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng pangmalakasang upside down fork. At sa likuran naman, ito po ay gumagamit ng Showa monoshock. Na yun nga po sa mga tao nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga po nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon. At nakakalungkot nga pong sabihin, wala po siyang ganon. Wala po siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, wala din po siyang sabitan ng andox. At oras na nga po para sa ating Red Horse check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng... Wala po siyang kargahan ng Red Horse. So therefore ang motor na ito ay hindi po recommended. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gusto kang sabihin or gusto mong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lang sa baba. At syempre katulad ng dati, hindi magtatapos ang video nito na hindi sumisigaw ang nag-iisang hari ng shoutout. At alam nyo na kung sino yun. So shoutout ko pala kay Aaron Sarinas at pati na rin kay Aldwin at Kim. Shoutout kay Pawis Gaming. Shoutout kay Spanrix. Shoutout kay Junjun Moto. Shoutout kay Marvin Villasencio. Shoutout kay EJ Dandoy. Shoutout kay G Views at pati na rin sa kanyang mga anak na sina Claire, Sean, PJ at Royce. Shoutout kay Danny Cabiles. Shoutout kay Francisco Paraiso. Shoutout kay Israel Carullo. Shoutout kay Joshua Dieta at pati na rin sa kanyang asawa na si Julie. Shoutout kay Cancer. Shoutout kay Assorted PH at pati na rin sa kanyang pamilya sa Ormoc. Shoutout kay Sunny Ganancial. Shoutout kay Bishimoto Palawan. Shoutout kay James Pineda. Shoutout kay Giancarlo Castro. Shoutout kay Joe Brian Wanico. Shoutout sa URC Liib. Shoutout kay Christian Nino Gokor. Shoutout kay Oliver Tala at pati na rin sa kanyang girlfriend na si Susette Sarmiento. Shoutout kay Tabukil de Christian. Shoutout kay Ricardo Rosario. Shoutout kay Jeffrey Lumibaw at pati na rin sa kanyang asawa na si Giselle. Shoutout sa Makato family. Shoutout kay Mark Dominic Datiles. Shoutout kay Ray Silva. Shoutout kay Perfecto Apelido. Shoutout kay Arn Corpus. Shoutout kay Teaches Motovlog. So hanggang dito na lang muna mga brad at muli ride safe, stay at home at stay safe at syempre, stay alive kay bye.